Bianca, ingat ka. Wika kay Bianca ng kaibigang si Cindy paglabas nila mula sa mall na pinagtatrabahuan. Cashier si Bianca sa supermarket ng isang mall sa Maynila. Pauwi na siya ng mga oras na yon. Ikaw din, see you tomorrow. Kumaway pa si Bianca sa babae bago naglakad patungo sa kalsada. Dahil excited makauwi ay dire-diretso ang pagtawid ni Bianca sa kalsada. Huli na nang mapansin niya na may humaharurot na sasakyang paparating. Napapikit siya nang marinig ang nakakabinging ingit ng gulong ng sasakyang muntik nang makabangga sa kanya. Sa sobrang pagkabigla ay napaupo siya sa semento. Nakita niyang bumukas ang pinto ng kotse. Naistatwa siya nang lumabas ang isang matangkad at guwapong lalaki. Matangos ang ilong nito, malalim ang mga mata, makapal ang perpektong hugis ng kilay, at natural na mapula ang mga labi. Lalo pang nagpagwapo sa lalaki ang suot nitong puting long sleeve polo na nakatupi hanggang sa siko nito. I'm sorry, miss. I'm so sorry. Apologetic na wika sa kanya ng lalaki. Okay lang, hindi naman ako nasaktan. Sagot ni Bianca. Saka ako naman ang may kasalanan. Let me help you. Wika ng lalaki na mabilis na inalalayan si Bianca pagtayo. Napatigil si Bianca nang hawakan nito ang kamay niya. Tila may naramdaman siyang kuryenteng nanulay sa kamay niya nang magdikit ang mga balat nila. Miss, sigurado ka bang okay ka lang? Wala ba talagang nasaktan sa'yo? Ang gwapo. Wika ni Bianca sa isip. Miss, untag pa ng lalaki. Ha? Tumikim si Bianca ng matauhan. Okay lang talaga ako. Promise. Miss, sigurado ka? Gusto mo bang pumunta tayo sa ospital para matingnan ka mabuti? Ha? Hindi na. Umiling-iling siya. Carry ko na to. Di wala nga akong gasgas eh. Nahihiyang ninitian niya ang lalaking gwapo. Napansin niyang bahagyang natigilan ng lalaki habang nakatingin sa mukha niya. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Bianca sa lalaki. Nothing. Nakangiting-iling nito. Hoy, kung magliligawan kayo, wag dito sa gitna ng kalsada. Pareho silang nagulat ng lalaki nang businahan sila ng isang jeep. Mabilis siyang hinilan ng lalaki sa gilid ng kalsada. Ang ending, napasubsob siya sa dibdib nito. Hindi niya napigilan pumikit nang manuot sa ilong niya ang amoy nito. Pasensya na ulit, miss. Wika ng lalaki nang pakawalan nito ang braso niya. Sumulyap ito sa suot na mamahaling relo. Kailangan ko nang umalis. Isang beses pa itong umiti sa kanya bago tumalikod. Habang sinusundan ni Bianca ng tingin ang papalayong kotse, ay nang hinayang siya na hindi man lang niya natanong ang pangalan nito. Hay, ang gwapo niya talaga. Wika niya sa sarili. Magkikita pa kaya ulit kami? Natawa si Bianca sa sarili. Malabo nang magkita pa silang muli ng lalaki. Sa sasakyan pa lang nito ay masasabi nang may sinasabi ito sa buhay. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Makatapos ang mahigit isang oras na biyahe ay nakarating siya sa apartment building na tinutuluyan. Bago umakyat si Bianca sa apartment niya, ay dumaan muna siya sa unit ng landlady nilang si Aling Thelma para magbayad ng renta. Aling Thelma, ito po ang renta ko ngayong buwan. Salamat, Bianca. Sa susunod na buwan ulit. Malawak ang ngiting sabi ng landlady. Simula nang mamatay ang tiya Carlota niya ay mag-isa na lang siyang nakatira sa apartment na inookupa. Ang tiya niya ang siyang nag-iisang kamag-anak niya sa Maynila. Bata pa lang siya nang maulila siya sa mga magulang. Matapos pumanaw ng mga magulang ay kinupkup siya ng kanyang tiya Carlota. Matandang dalaga ito kaya parang anak na rin ang turing sa kanya. Sa kasamaang palad, nasa 3 taon na siya sa kolehiyo nang magkaroon ng maluhang sakit ng tiyahin. Napilitan siyang huminto sa pag-aaral. 2 years ago ay tuluyang pumanaw ang tiyahin. Masakit man para sa kanya ang pagkamatay nito, ipinagpatuloy niya ang buhay sa Maynila. Hindi ganoon kalaki ang sahod niya bilang cashier. Subalit ang mahalaga ay nakakaraos siya sa araw-araw. Pagkatapos niyang maghapunan at maglaban ng uniform na gagamitin bukas, ay nahiga na siya sa kanyang kama. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Bianca na init at tila hindi makahinga. Natigilan siya nang makita ang makapal na usok na nakapaligid sa buong kwarto niya.
Inihit siya ng sunod-sunod na ubo ng malanghap ang usok na bumabalot sa paligid niya. Tuluyang nagising ang natutulog niyang diwa nang mapagtanto kung ano ang maaaring nangyayari. Nasusunog ang apartment. Tinakpan niya ng palad ang ilong at binuksan ng pinto ng silid. Nagimbal siya sa nadatnan. Unti-unti nang tinutupok ng apoy ang apartment. Humakbang siya paatras habang pinagmamasdan ng nag-aapoy na paligid. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Bianca sa pinakamalakas na boses. Napatingin si Bianca sa nagngangalit na apoy sa paligid. Bumagsak ang isang bahagi ng kisame ng apartment sa tapat niya. Sa pag-iwas niyang matamaan ay natumba siya at napahiga sa sahig. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi na niya magawang bumangon. Hindi na siya makagalaw. Nahihirapan na siyang huminga sa makakapal na usok na nakapalibot sa kanya. Naninikip na ang dibdib niya kasabay ng pagluluha ng mga mata niya. Sa gitna ng lahat ng iyon ay biglang bumagsak ang nasusunog na pinto ng apartment. Kasunod na iyon ay pumasok ang isang bumbero. Mabilis siya nitong dinaluhan. Wala ka na bang ibang kasama? Malakas ang boses na tanong nito. Ako lang. Nahihirapang sagot ni Bianca. Kumapit siya sa uniform ng lalaki bago nawalan ng malay. Puting kisame ng ospital ang dumambad kay Bianca nang idilat niya ang mga mata. Bianca, salamat sa Diyos at gising ka na. Niyakap siya ng kaibigang si Cindy. Pinag-alala mo ako. Nagkakilala sila ni Cindy sa isang job fair na pareho nilang pinuntahan. Ngayon ay magkasama sila sa trabaho. Pinagmasdan ni Bianca ang magkabilang braso nang pakawalan siya ng kaibigan. Maliban sa ilang maliliit na paso ay wala na siyang malalang pinsala sa katawan. Huwag ka mag-alala, Bianca. May pera naman ako dito. Wika ni Cindy ng araw na yon matapos ideklara ng doktor na maaari na siyang ma-discharge. Sana lang kasya na tong 10,000. Alam mo naman kung gaano kamahal dito sa private hospital. Subalit pagdating sa cashier ay nabigla si Bianca nang malamang bayad na ang hospital bill niya. Isang Rafael Villegas ang nakapirmang pangalan ng magbayad. Teka, wala akong kilalang Rafael Villegas, miss. Wika ni Bianca sa cashier. Bakit niya binayaran ng bill ko? Nagtatakang baling niya sa kaibigan. 30,000, Cindy. Ang laki niya na ganito. Hinawakan ng kaibigan ng balikat niya. Magpasalamat na lang tayo at may mabuting tao na tumulong sa'yo, Bianca. Pagdating nila sa lobby ng ospital ay sandali siyang iniwan ni Cindy para mag-CR. Naupo si Bianca sa isang bakanteng sofa. Subalit agad din siyang napatayo nang matanaw ang pamilyar na bulto ng lalaki. Ang gwapong lalaking muntik ng makasagasa sa kanya kahapon. Higit na ikinabigla ni Bianca nang lumapit ito sa kanya. Maayos ka na ba, miss? Tanong ng lalaki. Baka sa mukha ang pag-aalala. Kumunot ang noon ni Bianca sa magkahalong pagkamangha at pagtataka. Bakit mo alam na nandito ako sa ospital? May alam kasi nangyari sa akin? Ngumiti sa kanyang lalaki. Kasama ako sa mga rumisponde sa sunog sa lugar niyo kagabi. Napaawang ang mga labi ni Bianca. Teka, ikaw yung bumbero kagabi? Bumbero ka? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Tumango ito. Fire volunteer ako, miss. Napasinghap si Bianca. Ikaw yung nagligtas sa akin kagabi? Ngumiti ang lalaki. Ako nga, miss. Mabuti na lang at walang seryosong nangyari sa'yo. Bago pa siya makapag-isip, ay sinugod na niya ito ng yakap. Halatang nabigla ang lalaki sa ginawa niyang pagyapos dito. Subalit hindi ito lumayo sa kanya. Nagangat si Bianca ng tingin. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha. Kung hindi ka siguro dumating, siguradong buto na lang ako ngayon. Nanginig ang boses niya sa huling sinabi. Shhh! Masuyo nitong pinahid ang luhang lumanda sa pisngi niya. Huwag ka nang umiyak. Everything's fine now. Parang may mainit na kamay na humahaplo sa puso ni Bianca ng mga sandaling yun. Salamat talaga, sir. Wika niya nang humiwalay rito. Pasensya na rin kung nayakap kita. Masyado lang ako nadala ng emosyon. Nahihiyang sambit niya. Walang anuman, miss. Sagot nito. Huwag mo na akong isir. Rafael na lang. Muling napamaang si Bianca habang tinutuyo ang luha sa pisngi.
Ikaw si Rafael Villegas? Yung nagbayad ng bill ko? Tumango ang binata sa kanya. Nice to meet you, Bianca. Nalaman ko ang pangalan mo sa landlady ng apartment. Hindi maintindihan ni Bianca ang biglang pagbilis ng tibok ng puso matapos banggitin ni Rafael ang pangalan niya. Hindi mo na sana binayaran yung bill ko. Nahihiyang tura niya. Huwag mo nang isipin yun, Bianca. Baliwalang sagot ni Rafael. Hindi naman ako naniningil eh. Isipin mo na lang na tulong ko na yun sa'yo. Salamat talaga. Huwag kang mag-alala. Pag nakaluwag ako, babayaran kita agad. Nahihiyang umiti siya rito. Walang anuman. Huwag mo na yung alalahanin. Muli itong umiti. Paano? Mauna na ako. Bibistahin ko pa yung kasamahan namin na nasugatan kagabi. Maraming salamat ulit, Rafael. Taos-pusong wika niya rito. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mong pagtulong sa akin. Matamis nang umiti si Rafael bago masuyong ipinatong ang palad sa tuktok ng ulo niya. Take care, Bianca. Wala sa sariling itinaas niya ang kamay para kumaway habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Bianca, sino yun? Ang gwapo ah? Tanong sa kanya ni Cindy nang lapitan siya nito. Muwaling siya sa kaibigan. Siya yung fire volunteer na nagligtas sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Cindy. Sinundan nito ng tingin ng lalaki. Grabe, makalaglag pa ang ting kagwapuhan. Muli itong bumaling sa kanya. May ganun palang kagwapong bumbero? Diyos ko, sana tinanong mo kung anong pangalan. Rafael Villegas daw. Malakas na sumingap ang kaibigan sa tabi niya. Siya yung nagbayad ng bill mo? Oo, Cindy. Nakangiting wika niya. Ang bait niya. Para siyang knight in shining armor. Dinutnut nito nang hintuturo ang pisngi niya. Oo nga, namumula nga yung mukha mo eh. Halatang crush mo. Tukso nito sa kanya. Sana hiningi mo yung number. Umiling lang si Bianca sa kaibigan. Paano? Di wala nga akong cellphone ngayon. Paglabas nila sa ospital ay dumiretso sila ni Cindy sa bahay na tinutuluyan nito. Ayon kay Cindy ay nagbakasyon ng pamilya ng tiyahin nito sa probinsya. Kaya pansamantala ay pwede siyang tumuloy doon. Matatagalan pa bago maayos ang apartment ng landlady niya. Baka nga hindi na maayos dahil walang pampaayos. Pinahiram din siya ni CB ng ilang damit at perang panggastos. Ngunit natigilan si Bianca sa pagluluto ng hapong iyon nang biglang dumating ang tiyahin ni Cindy. Sino kang babae ka? Pahisterya ang tanong ng ginang. Paano ka nakapasok sa bahay namin? Magnanakaw ka, no? Naku, nagkakamali po kayo. Hindi po ako magnanakaw. Umiling-iling si Bianca. Kaibigan po ako ni Cindy. Pinagtaasan siya ng kilay ng kaharap na ginang. Nasaan si Cindy? Napapikit siya nang sumigaw ang kaharap. Wala ho rito si Cindy. Nasa trabaho pa ho siya. Bumuntong hininga si Bianca. Nasunog ang apartment na tinitirahan ko. Wala akong ibang mapupuntahan kaya dito ako pansamantalang pinatuloy ni Cindy. Dito ka pinatira? Singhal ng ginang. Aba, tingnan mo nga naman ang magaling na pamangkin mo yun. Nawala lang ako kung sino-sino na pinatira dito. Humanda sa akin ng babaeng yun. Wala akong kasalanan dito si Cindy. Ako ang nagpresenta na tumira dito. Pagsisinungaling niya. Huwag ko kayo mag-alala. Aalis na rin ako ngayon. Aniya, hihintayin ko lang ang kaibigan ko. Aba, talagang dapat kang umalis. Sagot ng ginang. At huwag mo nang hintayin si Cindy. Ako na magsasabi sa kanya umalis ka na. Walang nagawa si Bianca kundi ang umalis. Dinukot niya ang 100 piso sa bulsa niya. Kahit sa pinakamurang apartel ay hindi siya madadala ng halagang yun. Kaya mo yan, Bianca. 2 araw na lang bago ka sumweldo. Wika ni Bianca sa sarili. Naglalakad si Bianca papunta sa mall na pinagtatrabahuhan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang makitang masisilungan. Sinubukan niyang pumara ng jeep subalit walang humihinto sa kanya. Nawawala na siya ng pag-asang makasakay nang may isang itim na sasakyan ang bumusina at huminto sa tapat niya. Bumaba ang salamin niyon.
Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Bianca nang tumambad sa kanya ang mukha ng taong lulan ng kotse. Rafael! Bulalas ni Bianca habang nakatingin sa lalaki. Hindi siya makapaniwala na muli silang nagkita ni Rafael. Ako nga. Teka, anong ginagawa mo rito? Bakit nagbabasa ka sa ulan? Kunot noo at nag-aalalang tanong nito. Nag-aabang kasi ako ng masasakyan. Sagot ni Bianca sa binata. Sumakay ka na. Binuksan ni Rafael ang pinto ng passenger seat. Come on, Bianca, lalong lumalakas ang ulan. Nahihiyaman ay sumunod na rin si Bianca sa lalaki. Isang itim na coat ang agad nitong ipinatong sa balikat niya. Pinatay din ito ang aircon ng sasakyan upang hindi siya malamigan. Salamat, Rafael. Nauutal na wika ni Bianca. Pasensya ka na kung nabasa ko ang kotse mo. Nahihiyang turan niya. Bumaling siya sa katabi. Wala pa rin pinagbago ang lalaki simula noong huli silang magkita. Malaanghel pa rin ang kagwapuhan at ugaling taglay nito. Pakiwari nga ni Bianca ay lalo pang gumapo ang lalaki sa paningin niya ngayon. Huwag mong alalahanin kung sasakyan ko. Bali walang sagot nito. Hindi naman to magkakasakit kapag nabasa. Pinagmasdan siya ng lalaki. Ikaw, bakit ka nagpabasa? Hindi mo ba alam na baka magkasakit ka sa ginagawa mo? Inabutan kasi ako ng ulan habang naglalakad. Papunta sana ako sa mall. Saan ka ba nakatira ngayon? Ihahatid na lang kita doon para makapagbihis ka. Ibinaba ni Bianca ang mga mata sa basang damit na suot. Ang totoo niyan, wala talaga ako mauuwian. Wala kang bahay na tinutuluyan? Tila na biglang sagot nito. Simula ba nang masunog ang apartment mo ay wala ka na bahay na inuuwian? Bumaling ang dalaga rito at tipid na umiti. Nang makalabas ako ng ospital, doon muna ako tumuloy sa bahay ng tiyahin ng kaibigan ko. Pero kanina pinalayas agad ako ng tiyahin niya. Wala ka bang ibang kamag-anak na mapupuntahan? Umiling si Bianca. Nasa probinsya ang ilang kamag-anak ko. Mag-isa lang ako dito sa Manila. Tumikhim si Rafael. How about boyfriend? Tipid na ngumiti si Bianca. Wala rin akong boyfriend. Sa loob ng 26 na taon ay hindi pa nagkakanobyo si Bianca. Ilang sandaling natahimik si Rafael na tila may iniisip. Kapag away bumaling ito sa kanya at diretsyong sinalubong ang mga mata niya. Bianca, kung gusto mo, sa akin ka na muna pansamantalang tumira. Natigilan si Bianca. May apartment for rent ka? Tanong niya kay Rafael. Nangingiting umiling si Rafael. Wala. Condo unit ko. Doon ka muna tumuloy. Malapit lang yun dito. Patitirahin mo ako sa bahay mo? Hindi makapaniwalang sambit niya. Kinagat niya ang ibabang labi. Pero wala akong ibabayad sa iyo eh. Sino bang may sabing kailangan mo magbayad? Muling baling ni Rafael sa kanya. Huwag ka mag-alala, hindi kita sisingilin. Umiling-iling siya. Nakakahiya na, Rafael. Sobra-sobra ng utang ko sa'yo. Hindi ko na matatanggap yan. Okay. Kung gusto mo, pwede mo akong bayaran sa ibang paraan. Ani Rafael. Paanong sa ibang paraan? Tanong ni Bianca. Nalaki ang mga mata niya nang may biglang pumasok sa isip. Rafael, kahit naman ganito ako, hindi ko pa rin naisip na ibenta ang katawan ko. Natigilan siya nang ihinto ng binata ang sasakyan. Pagkatapos ay seryosong tumingin sa kanya. Bianca, hindi nung ibig kong sabihin. Napalunok si Bianca. Ha? Ano yun? Ngumiti si Rafael. What I mean is, pwede kang maging tagaluto at tagalinis sa kondo ko. Ako lang kasi mag-isang nakatira dun. Paglilinaw nito. Kahit na nilalamig ay naramdaman ni Bianca ang pamumulan ng mukha sa pagkapahiya. Yun pala ang sinasabi mong ibang paraan. Akala ko naman kung ano na. Ngumiti si Rafael. Maganda ka, Bianca, pero hindi ako ganong klase ng lalaki. Nang mga sandaling yon ay nahiling ni Bianca na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Totoo bang patitirahin mo ako sa kondo mo? Hindi makapaniwalang paglilinaw niya rito. As in, hindi ka nagbibiro? Mukha ba ako nagbibiro?
Tanong pabalik ni Rafael. Kasi naman, ngumuso si Bianca. Hindi mo ba naisip na baka magnanakaw ako? Pinasadahan siya nito ng tingin. Hindi ka naman mukhang magnanakaw, Bianca. Bahagya siyang nag-angat ng kilay. Di ba sabi nila wala naman sa mukha yan? Ngumiti ang lalaki. Sabi ng instinct ko, hindi ka masamang tao. And I always trust my instinct, Bianca. Kinagat ni Bianca ang ibabang labi. Kung seryoso ka talaga, sige, tatanggapin kong alak mo, Rafael. Ngumiti si Rafael. Seryoso ako, Bianca. So, deal? Sa unang pagkakataon ng araw na yon, isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Bianca. Deal, hindi na ako tatanggi sa grasya. Dinala kaagad siya ni Rafael sa kondo nito. 6:00 ng umaga kinabukasan, nagising si Bianca. Bumangon siya mula sa sofa at nag-inat. Isa lang ang kwarto ni Rafael kaya automatic kung sa sofa siya natulog. Walang kaso yun kay Bianca dahil di hamak na mas malaki at mas malambot ang sofa ni Rafael kaysa sa dati niyang kama. Gising na kaya si Rafael? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kwarto nito. Bachelor spa ang kondo ni Rafael. Malawak yun, subalit isa lang ang kwarto. Halos lahat ng makita niyang gamit ay mamahalin. Ngayon ay napagtanto niyang hindi lang basta may kaya ang lalaki. Walang dudang mayaman ito. Bigla tuloy siyang nagtaka kung bakit sa ganoong estado nito sa buhay ay sumasayday nito bilang bumbero. Tumayo si Bianca para dumiretso sa banyo, ngunit nakasalubong niya si Rafael. Nakahubad ang lalaki, at tanging puting tuwalya lang ang nakatapi sa ibabang bahagi ng katawan nito. Good morning, Bianca. Nakangiting bati ni Rafael. Good morning. Namumula ang mukhang bati niya sa binata habang pinagmamasdan ng katawan nito. Natarantang tinalikuran niya ang lalaki na mapagtanto kung anong ginagawa niya. Rafael, sorry, hindi ko sinasadyang tumingin. Tumingin saan? Sa katawan mo. Sorry. Kinagat niya ang ibabang labi. Baka isipin mo, minamanya kita. Natigilan siya nang marinig ang mahinang pagtawa ng lalaki. Lalong namula ang mukha ni Bianca. Tumikim si Rafael. Wala naman akong iniisip na minamanyak mo ako. So wala kang dapat ihingi ng tawad. Unti-unti siyang humarap sa lalaki at nahihiyang ngumiti. Sige. Magbihis ka na. Ngumiti ito bago siya nilagpasan para dumiretso sa kwarto nito. Paglabas niya ng banyo ay naabutan niya si Rafael sa bukana ng kusina habang nagsusuot ng relo sa kaliwang kamay. Nakabihis na ang lalaki. Itim na slacks at asul na polo shirt ang suot nito. Muntik na naman siyang mapatulala habang nakatingin sa lalaki. Rafael, anong gusto mong iluto ko? Tanong niya dito. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Naghila ito ng upuan sa dining table at naupo roon. Hindi ka kakain ng almusal? Nag-aalalang tanong niya. Sumulyap ito sa suot na relo bago tumingin sa kanya. Hindi na. May maaga akong meeting ngayon sa kliyente. Naku, sorry Rafael. Hindi ko alam na maaga pala ang pasok mo. Hindi ka tuloy makakakain ng almusal ngayon. Hinging pa umanhin niya. It's alright, Bianca. Coffee's fine with me. Tumango si Bianca at mabilis na ipinagtimpla ng kape ang lalaki. Rafael, ano nga palang trabaho mo? Hindi niya napigilang itanong matapos ilapag sa harap nito ang kape. Tumingin ito sa kanya. I'm an architect by profession. Pero ngayon, project manager ako sa construction firm ng pamilya namin. Wow! Namilog ang mga mata niya. Alam mo ba, pangarap ko ring maging architect. Sayang lang at hindi ko natapos. What happened, Bianca? Tanong nito matapos sumimsim ng kape. Tipid nang ngumiti si Bianca. Humiti ako sa pag-aaral nang magkasakit si tita. Siya na lang kasi ang kasama ko sa buhay. 2 years ago, namatay din siya. I'm sorry to hear that. Mahinang wika ni Rafael. Ngumiti siya sa binata. Okay lang yun, matagal na rin naman. Yun nga lang, hindi na rin ako nakabalik sa pag-aaral. Saka na siguro kapag nakaipon. Sandaling natahimik si Rafael. Tila may malalim itong iniisip habang nakatingin sa kanya. Okay ka lang, Rafael? Tanong niya sa binata. Masyado bang mapait yung kape? Umiling si Rafael. No, the coffee's fine, Bianca.
Bahagya itong umiti. Meron sana akong gustong i-alok sa'yo. Ano yun? Pakasalan mo ako, Bianca. Wika ni Rafael na nagpagimbal kay Bianca. Ha? Anong sinasabi mo, Rafael? Anong pakasalan ka? Hindi makapaniwala ang tanong niya. My grandfather died last year. Panimula ni Rafael. Iniwan niya sa akin ang kalahati ng ari-arian niya. Pero makukuha ko lang yun kapag nag-asawa ako. Kaso hanggang ngayon, wala akong girlfriend kaya hindi pa ako nagpapakasal. Seryoso? Wala kang girlfriend sa gwapo at bait mong yan? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Nagipit balikat si Rafael at ngumiti sa dalaga. Hindi naman kita aalokin kung meron, di ba? Napasinghap si Bianca. Pero bakit ako? I mean, hindi mo pa nga ako gaano kilala. Dahil gusto kitang tulungan. Sagot ni Rafael. Kapag pumayag ka magpakasal sa akin, babayaran kita ng 1,000,000. Makakapagsimula ka ng bagong buhay. Hindi mo na kailangan magtrabaho sa mall. Makakabalik ka rin sa pag-aaral. Matutupad agad ang pangarap mong maging architect. Kaysa sa iba ko itulong yun, sa'yo na lang. Napakurap-kurap siya sa kaharap. Babayaran mo ako? Oo, Bianca. Huwag ka rin mag-alala. Magiging kasal lang tayo sa papel. Kailangan lang natin paabuti ng 3 buwan ng kasal natin bago ako mag-file ng annulment. Hindi alam ni Bianca ang sasabihin. Masyado siyang nabigla sa lahat ng sinabi ni Rafael. Bianca, okay ka lang ba? Untag ng binata. Tumikhim siya. Totoo bang lahat ng to, Rafael? Hindi ba to prank lang? Nakakaloka ka naman. Kagabi inalok mo lang ako maging housekeeper mo. Tapos ngayon temporary wife na. Bahagyang natawa si Rafael. Tila naaliw sa kanya. Sorry kung nabigla kita, Bianca. Tumikhim ito. It's just that I really want to help you. Alam kong hindi mo pa ako kilala, pero magtiwala ka sana sa akin. I'm true to my words. Kung papayag ka, magkakaroon din tayo ng kontrata. Napaupo si Bianca sa tapat ni Rafael. Hindi siya makapaniwalang magkakaroon siya ng ganoong kalaking pera kapag pumayag siya sa alok ni Rafael. Kapag pumayag ako, ibig sabihin 3 buwan din akong titira dito sa unit mo? Tanong niya sa binata. Humiti si Rafael. Yup, Bianca. Pero huwag ka mag-alala. Like I said, hindi natin kailangang umakto bilang mag-asawa. And you can still do anything you want. Inubos nito ang kape sa tasa bago sumulyap sa suot na relo. I'm sorry, Bianca. Kailangan ko na umalis. Pag-isipan mo sana ang sinabi ko. Tumango si Bianca at sinundan ng tingin si Rafael. Bago ito makalabas ng kusina ay tinawag niya ito. Rafael, pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Sigurado ka? Pwede mo naman pag-isipan muna. Ngumiti si Bianca. Sigurado ako, Rafael. Tama ka. Malaking bagay ang magagawa ng perang ibabayad mo sa buhay ko. Matatapos ko pang pag-aaral ko. 3 araw ang lumipas at ganap na siyang Mrs. Villegas. Civil wedding ang kasal nila ni Rafael na dinalohan lang ng pinsan nito at ng kaibigan niyang si Cindy. Grabe, hindi ko kinakaya yung mga nangyari sa'yo, Bianca. Wika sa kanya ni Cindy. Dinala niya si Cindy sa kondo ni Rafael ng araw na yon. Kahapon ay umalis na siya sa trabaho. Hindi rin ako makapaniwala. Segunda ni Bianca. Alam mo yun, parang hulog ng langit si Rafael. Siya ang naging sagot sa mga problema ko. Ang bait-bait niya, Cindy. Napanguso si Cindy sa kanya pagkatapos uminom ng juice. Yung totoo, Bianca. Pumayag ka bang magpakasal sa kanya dahil sa pera? O dahil gusto mo siya? Siyempre dahil sa pera, Cindy. Nag-angat ng kilay ang kaharap. Pero hindi mo tinatangging gusto mo siya. Hindi nakasagot si Bianca dahil tama ang kaibigan. Gusto niya si Rafael. Unang beses pa lang niyang nakita ang binata ay alam na niyang nahulog ng loob niya rito. Sino bang hindi magkakagusto rito? Bukod sa gwapo at mabait na, hero pa niya. Malinaw naman sa iyong kasunduan niyo, di ba? Ani Cindy. Pagkatapos ng 3 buwan, aalis ka din sa poder niya. Alam ko naman yon. Hindi ko yun nakakalimutan. Hinawakan ni Cindy ang kamay niya kung saan naroon ang wedding ring na bigay ni Rafael. Nag-aalala ako sa'yo, Bianca. Baka tuluyang mahulog ang loob mo kay Rafael. Masasaktan ka sa huli. Kinagat ni Bianca ang ibabang labi. Kung masasaktan man ako sa huli,
Ayos lang siguro, Cindy. Normal naman yun. Tumango-tango ang kaibigan. Kung sa bagay, worth it naman masaktan sa huli kung magiging milyonarya ka naman. Besides, ang gwapo-gwapo ni Rafael. Humisi sa kanya si Cindy. What if, sa loob ng 3 buwan, subukan mong akitin niyang asawa mong hilaw? Malay mo ma-inlove ng tuluyan sa'yo. Eh di bongga. Pinanlakihan niya ng mga mata ang kaibigan. Ano ka ba naman, Cindy? Ayaw kong pagsamantalahan ng kabaitan niya sa akin, no? Tumigil ka sa kalokohan mo. Sinasabi ko lang naman. Anyway, sorry nga pala sa ginawa ng bruha kong tsahin sa'yo, Bianca. Sinermonan nga ako ng bongga pagdating ko. Okay lang. Kung hindi naman ako pinalayas ng tsahin mo, hindi ako matatagpuan ni Rafael. Sa bagay nga. Basta, happy ako for you, Bianca. Huwag ka lang talaga mai-inlove dyan sa pogi mong asa-asawahan, okay? Ngumiti lang naman siya sa sinabi nito. Pag-alis ni Cindy ay nagluto na si Bianca ng hapunan. Pagkatapos ay naisipan niyang ayusin ang bookshelf ni Rafael. Nasa kalagitnaan siya ng ginagawa nang nalaglag ang isang larawan mula sa librong hawak. Pinulot niya yun at nakita ang isang graduation picture ni Rafael kasamang isang magandang babae. Napaisip si Bianca kung dati bang nobya ni Rafael ng babae. Ganito pala ang tipo ni Rafael sa mga babae, yung mga mukhang artista. Wika ni Bianca sa sarili habang nakatingin sa larawan. Siguro ang sarap maging boyfriend ni Rafael. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ng larawan. Bianca, anong paritonong boses ni Rafael? Mabilis na inipit ni Bianca ang picture sa libro at binalik sa shelf bago pumihit paharap para salubungin ng lalaki. Rafael, nandyan ka na pala. Nakangiting bati niya sa lalaki. Gumanti ng ngiti ang lalaki. Kamusta ang araw mo, Bianca? Hindi niya napigilang mapatitig sa binata na kasalukuyang naguhubad ng coat. Okay naman, sagot ni Bianca. Dumalaw dito si Cindy, yung kaibigan ko. Nakaluto na pala ako ng hapunan. Doon muna ako sa kusina para maghanda ng pagkain. Pagtalikod ni Bianca kay Rafael ay kinagat niya ang ibabang labi. Diyos ko, ang gwapo ni Rafael. Kumalma ka nga, Bianca, kung ayaw mong mahalatang pinagnanasahan mo siya. Wika ni Bianca sa sarili. Pagdating sa kusina ay naghain siya ng kanilang hapunan. Nilagang baboy ang niluto ko. Imporma niya kay Rafael pagpasok nito sa kusina. Wow, salamat Bianca ha. Malaki ang ngiting sagot ni Rafael. Alam mo bang paborito ko to? Talaga? Masayang sagot niya. Siya, halika't maupo ka na para makakain ka na. Naghila ng silya si Rafael. Subalit sa halip na maupo ay tumingin sa kanya ang lalaki. Sit down, Bianca. Nabigla rin siya nang ipaglagay siya ni Rafael ng kanin sa plato niya. Salamat. Hindi mo naman na kailangan gawin to. Nahihiyang wika niya. No, it's the least that I can do, Bianca. Ikaw na nga naghanda ng dinner natin. Hindi biro magluto. Bahagya siyang napanguso. Ha? Eh di ba yun naman talaga yun ang pagkasundoan natin? Ipagluluto kita kapalit ng pagtira ko dito. Naglagay si Rafael ng kanin sa sariling plato. That's before I ask you to marry me. You're my wife now, remember? Pakiramdam ni Bianca ay kumisot ang puso niya sa narinig. Hindi pa rin siya makapaniwalang kasal na siya sa napakagwapong lalaking kaharap. Hindi mo na to kailangan gawin, Bianca. Pagpapatuloy ni Rafael. Kung gusto mo, pwede mo nang ayusin ang pagbalik mo sa college. Ngumiti siya sa binata. Okay lang, Rafael. Matagal pa naman ang susunod na semester. Sa ngayon, pagsisilbihan na lang muna kita. Bahagyang namula ang mukha ni Bianca sa ginamit na salita. I mean, makabayad mo lang ako kahit paano sa napakalaking tulong na ginawa mo sa akin. No, Bianca. Sobra ng kabayaran ng pagpayag mo magpakasal sa akin. Pero kung gusto mo talagang ipagluto ako lagi, hindi ako tatanggi. Ang sarap mo kaya magluto. Ngumiti ito bago tinikman ang sabaw sa mangkok nito. Alam mo bang ito ang pinakamasarap na nilagang baboy na natikman ko sa buong buhay ko? Talaga? Lumapad ang ngiti ni Bianca. Parang kinikiliti ang puso niya sa papuri ni Rafael. Baka naman inietsyos mo lang ako. Inietsyos? Kumunot ang noon nito. Binobola, I mean. Natatawang sagot ni Bianca.
Bahagyang umangat ang kilay ni Rafael. Mukha ba akong marunong mambola? Pabirong inirapan niya ang binata. Nako, sige na, kumain na tayo. Natatawang sambit niya sa lalaki. 2 linggong lumipas. Nanonood ng TV si Bianca ng hapong iyon nang dumating ang isang bisita. Nagpakilala itong kaibigan ni Rafael. Bianca, right? Tanong sa kanya ni Patrick. Nabanggit ka na sa akin ni Rafael. Nakangiting wika nito. Pasensya na, hindi ako naka-attend sa kasal niyo. Nasa ibang bansa kasi ako nun. Alanganing napangiti si Bianca. Okay lang naman. Walang problema. Muli itong umiti. Huwag kang mailang sa akin ha. Alam ko ang kasunduan niyo ni Rafael. Nahihiyang naupo si Bianca sa harap ni Patrick pagkatapos niya itong bigyan ng juice. Ayon sa binata ay hihintayin nito si Rafael. Mukha namang mabait si Patrick. Naiilang lang si Bianca dahil hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Alam mo bang akala namin wala na talagang balak si Rafael na tuparin ang last will and testament ng lolo niya? May sarili naman daw siyang negosyo at pera. Kaya nagulat ako nang sabihin niya na nakahanap na siya ng babaeng papakasalan. Pagkakwento sa kanya ni Patrick. Simula kasi nang mamatay si Princess, hindi na siya nag-girlfriend ulit. Sino si Princess? Naiintrigang tanong ni Bianca dito. Tipid nang umiti sa kanya si Patrick. Ex-fiancé siya ni Rafael. Well, technically, hindi naman sila nag-break. Namatay si Princess 4 years ago. Hindi agad nakapagsalita si Bianca sa pagkabigla. Si Princess ang first and last girlfriend ni Rafael. Pagpapatuloy ni Patrick. My best friend was devastated when Princess died. Good evening, Rafael. Bati niya sa binata. Hi, Bianca. Isang ngiti ang isinagot sa kanya ni Rafael. Subalit agad rin naglaho ang ngiting iyon nang ibaling nito ang tingin kay Patrick. What are you doing here, Patrick? Dinadalaw ka. Masama ba? Pabilong sagot ni Patrick. At saka gusto ko ring makilala tong si Bianca. Humiti sa kanya si Patrick. Kasabay nila sa hapunan si Patrick ng gabing yun. Panay ang papuri nito sa pagkain. Ang sarap mo naman magluto, Bianca. Malapad ang ngiting wika kay Bianca ni Patrick matapos nitong tikman ang sinigang na hipon na nakahain sa hapag. Salamat. Nakahiligan ko na rin magluto simula ng bata pa lang ako. Nahihiyang gumanti siya ng ngiti rito bago bumaling kay Rafael. Rafael, gusto mo pa ng sabaw? Tanong niya. Nakita niya na ubos na ang sabaw ng ulam sa mangkok nito. Yes, please. Malamping na wika nito sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar ng tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila. Ikaw, Patrick, gusto mo rin ng sabaw? Baling niya kay Patrick habang nagsasali ng sabaw sa mangkok ni Rafael. Huwag mo siyang tanungin, Bianca. Saway sa kanya ni Rafael. Kaya niyang kumuha ng sabaw kung gusto pa niya. Tumango sa kanya si Patrick. Oo nga, Bianca, kaya ko naman. Baka magalit pa yung isa dyan kapag inutusan kita. Humisi si Patrick bago bumaling kay Rafael. Ang sarap sigurong maging totoong asawa ni Bianca, no, Rafael? Maganda, mabait, maasikaso, at higit sa lahat, masarap magluto. Pagpapatuloy ni Patrick. Namula ang mukha ni Bianca sa papuri ni Patrick. Ang bolero mo naman pala, Patrick. Sana talaga makahanap ako ng babaeng kagaya mo. Nakangiting wika ni Patrick. Sadly, nag-iisa lang si Bianca, Patrick. Sabad ni Rafael sa kaibigan. Napansin ni Bianca na matalim ang tingin ni Rafael sa lalaki. Huwag ka nang umasang makakahanap ng katulad niya. Nagkibit balikat si Patrick bago nakangising inabot ang baso ng tubig. Sabi ko nga, tatahimik na ako. Wika ng lalaki. Bianca, untag sa kanya ni Rafael sa gitna ng pagkain. You have something on your lips. Wika ni Rafael na nakatingin sa mukha niya. Ha? Mabilis niyang pinunasan ng sulok ng bibig. Okay na ba? Meron pa rin. Let me. Sunod niyang naramdaman ang pagdampi ng mga daliri ni Rafael sa sulok ng mga labi niya. There, okay na. Umiti sa kanya si Rafael, lalong namula ang pisngi niya sa ngiting yun ng binata. Gumanti siya ng ngiti sa binata. Thank you, Rafael.
Nang mga sandaling yun, pakiramdam ni Bianca ay silang dalawa lang ni Rafael ang magkasama sa hapagkainan. Kung hindi pa tumikim si Patrick ay hindi pa niya aalisin ang tingin kay Rafael. Pagkatapos ng hapunan, ay agad ring nagpaalam si Patrick. Pagkalikpit ng mga pinagkainan ay nagtungo si Bianca sa sala. Naabutan niya roon si Rafael na nanonood ng TV. Habang pinagmamasdan niya ang binata ay naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Patrick tungkol sa ex-fiancé ni Rafael. Bumaling sa kanya si Rafael. "Bakit nakatayo ka dyan? Maupo ka rito." Wika sa kanya ni Rafael na tinapik ang bakanteng espasyo sa tabi nito. Ibinaling niya ang tingin sa pinapanood ni Rafael. Isang documentary show tungkol sa mga bumbero. "Rafael, pwedeng magtanong?" Aniya sa binata. "What is it?" Baling sa kanya ng binata. "Matagal ka na bang fire volunteer?" Ngumiti si Rafael. 3 taon na rin." "Ah, matagal na rin pala. Paano ka pala naging fire volunteer?" Kuryosong tanong niya. "It's because of my ex-fiancé." Natigilan si Bianca sa narinig. "Namatay si Princess 4 years ago, Bianca." Pagpapatuloy ni Rafael. Napuna ni Bianca ang pagseryoso ng mukha nito. "Nasunog ang bahay ng pamilya niya. Hindi siya nakaligtas mula sa sunog. She died, together with his brother." Pagkukwento ni Rafael. I'm sorry, Rafael." Mahinang wika ni Bianca. "It's alright, Bianca." Bumaling sa kanya si Rafael at bahagyang umiti. "I've already moved on. Alam kong kung nasan man si Princess ngayon, masaya na rin siya." Ibinalik ni Rafael ang tingin sa TV screen. 1 taon matapos ang pagkamatay ni Princess nang pa siya akong maging fire volunteer. Pagpapatuloy ni Rafael. Sa tuwing may nababalitaan akong mga taong namamatay dahil sa sunog, naaalala ko si Princess. Wala akong nagawa para iligtas siya noon. Pero naisip ko na may magagawa ako para mabawasan ng taong maaaring matulad sa kanya. Nang mga sandaling yun, pakiramdam ni Bianca ay nadagdagan pa ang paghanga niya sa lalaki. "Salamat, Rafael." Aniya sa lalaki. "Salamat dahil iniligtas mo ako nung gabing nasunog ang apartment na tinutuloyan ko." "Hindi mo naman kailangan pa magpasalamat sa akin, Bianca." Sinalubong ni Rafael ang mga mata niya at ngumiti. "Trabaho ko yun. I know it was an unfortunate incident, but then somehow, nagpapasalamat ako na ako nagligtas sa'yo ng gabing yun." Bumilis ang tibok ng puso ni Bianca sa malalim na tingin ni Rafael. Bago pa may malusaw sa kanya, ay nag-iwas na siya ng tingin dito. "Sigurado ka bang okay lang na dito ka sa sofa?" Tanong niya sa binata. Simula na magpakasal sila ay pinalipat na siya ni Rafael sa kwarto nito. "Pwede namang ako narito, Rafael." "It's fine, Bianca. Malaki naman tong sofa ko." "Pero ang tangkad mo rin eh. Di hamak na ang liit-liit nito sa kama mo." Napalunok siya. "Kung gusto mo, dun ka na lang din sa kama mo. Pwede namang, share tayo." "Really?" Interesadong tanong nito. Napatango si Bianca. "Oo naman. Ang laki-laki ng kama mo. Kahit siguro malikot ako matulog, hindi pa rin tayo magkakadikit." Pagbibiro ni Bianca para itago ang pamumula ng pisngi. Ngumiti sa kanya si Rafael. "Don't worry, Bianca. Okay lang talaga ako dito sa sofa." "Sige, sure ka ha? Basta if ever mahirap ka riyan, katukin mo lang ako sa kwarto mo." Nang dumating ang weekend ay isinama siya ni Rafael sa site na bibisitahin ito sa Tarlac. Pabalik na sila ng Maynila nang masiraan sila ng sasakyan sa daan. Malakas ang ulan kaya nagkasundo silang magpalipas ng magdamag sa isang inn malapit sa lugar na tinirikan nila. Bago sila lumabas ng sasakyan ay hinubad ni Rafael ang suot na jacket at pinatong sa kanya. "Teka, paano ka? Mababasa ka, Rafael." "Huwag mo akong alalahanin." Ngumiti ito. "Ayos lang na mabasa ako." "Rafael?" "No more buts, Bianca." Hinawakan nito ang kamay niya paglabas nila ng sasakyan at patakbo nilang pinuntahan ng inn. Pagdating sa front desk ay nalaman nilang isa na lang ang available room. "I'm sorry, Bianca." Wika ni Rafael pagdating nila sa loob ng silid. "Ano ka ba? Okay lang. Ba't ka ba sorry ng sorry?" Sagot niya sa lalaki. "Pwede naman ako sa sahig. Sige na, maligo ka na at baka magkasakit ka pa."
Naupo si Bianca sa gilid ng kama habang nasa banyo si Rafael. Kumpara sa kama ni Rafael ay di hamak na maliit yun. Lumabas si Rafael na tanging boxers lang ang suot. Pinupunasan nito ng tuwalya ang basang buhok habang naglalakad papalapit sa kanya. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Bianca. Kalma, Bianca. Para namang ito unang beses na nakita mong katawan niya. Wika niya sa sarili. Bianca, untag ni Rafael. Napilitan siyang humarap sa binata. Ano? I'm sorry. Alam ko naiilang ka na wala akong damit. Ni Rafael. Napalunok si Bianca. Hindi, okay lang sa akin, Rafael. Ilang beses ko na rin namang nakita yung six-pack abs mo. Gustong mapapikit ni Bianca sa huling sinabi. Tumayo siya at kumuha ng unan bago iginiya kay Rafael ang kama. Sige na, dito ka na sa kama, Rafael. Naglalatag na ako sa sahig. Subalit bago pa siya makalayo ay hinawakan ni Rafael ang palapulsuhan niya. No, Bianca. Dito ka sa kama, ako sa sahig. Bumaling si Bianca kay Rafael at diretsong tumingin sa mukha nito. Bawal tumingin sa abs, Bianca. Nakamamatay. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili habang nakatingin sa mukha ni Rafael. Ikaw na, Rafael. Ikaw naman ang nagbayad. Giit ni Bianca. Umiling si Rafael. It doesn't matter kung sino ang nagbayad. Mariin siyang umiling. Ikaw na, Rafael. Bumuntong hininga si Rafael. Kung pareho na lang kaya tayo dito sa kama. Ha? Nagwala ang dibdib ni Bianca sa suwestyon ng binata. Humiti si Rafael. You can trust me, Bianca. Hindi naman kita pagsasamantalahan. May tiwala ako sa'yo, Rafael. Pero sa sarili ko wala. Baka ako manamantala sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Bianca nang ma-realize kung ano ang sinabi niya. Umangat ang sulok ng mga labi ni Rafael. Okay lang sa akin, nagabangin mo ako. Hindi pagsasamantala ang tawag doon. Mag-asawa naman tayo eh. Napalunok si Bianca. Nako, nagbibiro lang naman ako, Rafael. Pero ako hindi nagbibiro. Seryoso ang mukhang lumapit sa kanya si Rafael. Muling napaupo sa kama si Bianca. Rafael, kinakabahang usal ni Bianca nang hawakan ni Rafael ang magkabilang balikat niya. Halos maka-face-to-face niya ang six-pack abs nito. Rafael, anong gagawin mo? Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang itinulak ni Rafael pahiga sa kama. Teka, Rafael. Joke lang naman yung sinabi ko na gagabangin kita. Napipikit si Bianca nang tuluyang lumapat ang likod niya sa malambot na kama. Sunod ay naramdaman niya ang paglapat ng comforter sa katawan niya. Unti-unting dumilat si Bianca. Nakita niya ang naaaliw ng ngiti ni Rafael. Sa realisasyong pinagtripan lang siya ni Rafael, kaya inirapan niya ang lalaki. Rafael, pinagtripan mo naman ako. Nakakainis ka. Natatawag na upo si Rafael sa kama. I'm sorry, Bianca. Ang cute mo palang asarin. Napanguso si Bianca. Bahala ka dyan. Matutulog na ako. Humihit siya patalikod sa binata at pumikit. Naramdaman niya ang paglundo ng kabilang bahagi ng kama. Hey, Bianca. Wika ni Rafael. I'm sorry if I offended you. Nakagat ni Bianca ang ibabang labi sa masuyong boses ni Rafael. Ano ka ba, Rafael? Hindi naman ako na-offend. Sagot niya, hindi lumilingon sa lalaki. Really? Then, can you face me? Please, I want to properly apologize to you. Tila nanunuyong sambit ni Rafael. Dahan-dahang pumihit paharap si Bianca kay Rafael. Tulad niya ay nakahiga na rin ng binata. Nauna ng ulo nito sa sariling braso habang nakatagilid paharap sa kanya. Naramdaman ni Bianca ang pagbilis ng tibok ng puso. Yun ang unang beses na nagkalapit sila ng ganoon ni Rafael at nakabalandra pa ang katawan nito sa kanya. I'm sorry, Bianca. Wika nito habang diretsong nakatingin sa mukha niya. Napalunok siya bago ngumiti. Okay lang. Hindi naman talaga ako na-offend, no? Magkumot ka para hindi ka lamigin. Matutulog ka na ba? Napakurap-kurap si Bianca. Oo. Wala naman tayong gagawin. Ikaw rin para maaga tayong makaalis. Ngumiti si Rafael. Alright. Good night, Bianca. Masuyong wika nito.
Good night, Rafael. Mahinang sagot ni Bianca bago talikuran ng lalaki. Hindi alam ni Bianca kung paano siya nakatulog ng gabing yun sa tabi ng binata. Kinabukasan ay maaga silang nakabalik ng Manila, lulan ng sasakyang inerkila ni Rafael. Pagdating ng Lunes ay naramdaman ni Bianca ang pagsama ng pakiramdam. Naghahanda siya ng hapunan nang mapansin ni Rafael ang pamumutla niya. Tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. Bianca, mainit ka. Wika nito nang idampi ang palad sa noo niya. Dapat hindi ka na nagluto. Bahagya siyang umiti rito. Okay lang, Rafael. Kaya ko naman. Mawawala rin to kapag uminom ko ng gamot mamaya. Hindi ka pa umiinom ng gamot? Kunot noong tanong nito. Hindi pa. Ngayong hapon lang naman sumama ang pakiramdam ko eh. Bumuntong hininga si Rafael. Come on, sit now. Kailangan mo nang kumain para makainom ng gamot. Rafael, kaya ko naman. Huwag mo na akong alalahanin. Kiit ni Bianca. Umiiling na ipinagila siya ni Rafael ng upuan. Hindi ko alam na matigas pala ang ulo ng asawa ko. Nagwala ang puso ni Bianca sa salitang ginamit ng lalaki. Hindi na siya nakapagsalita nang ipaghanda siya ni Rafael ng pagkain. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Wika ni Rafael matapos siyang abutan ng kubyertos. O gusto mong subuan kita? Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ano ba, Rafael? Ginagawa mo naman akong bata niyan. Simpleng sinat lang naman to. Ngumiti si Rafael kasabay ng paghaplos nito sa buhok niya. Hindi naman siguro masamang alagaan ko ang asawa ko, di ba? Anito. Napakurap-kurap si Bianca. Nakakainis ka naman? Wika niya sa lalaki. Nakakainis ako? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Rafael. Masyado ka kasing pa-phone. Gusto niyang isagot sa kaharap. Mabuti at napigilan niya ang sarili. Wala, kumain ka na rin, Rafael. Sa halip ay sagot ni Bianca. Umiling si Rafael. Hintayin mo na kitang matapos bago ako. Pinangunutan niya ito ng noo. Bahala ka, hindi ako kakain kapag hindi ka pa kumakain. Anya sa lalaki. Bahagyang natawa si Rafael habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam na nagiging masungit ka pala kapag may sakit. Naaaliw na komento nito. Sabay silang kumain ng hapunan. Todo asikaso sa kanya si Rafael. Ito pa ang nagpainom ng gamot sa kanya. Come on, bumalik ka na sa kwarto para magpahinga. Wika ni Rafael. Ako na bahalang magligpit dito. Umiling si Bianca. Hindi na, Rafael. Kaya ko naman. Nanlaki ang mga mata niya nang walang ano-ano ipangkuhin siya ng binata. Huwag ka nang makulit, okay? Ngiti sa kanya ni Rafael matapos siyang ilapag sa kama. Nag-init ang sulok ng mata ni Bianca sa pag-aalaga sa kanya ng lalaki. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng luha sa mga mata. Bianca, what's wrong? May nagawa o nasabi ba akong mali? Puno ng pag-aalala nang hinawakan nito ang kamay niya. May masakit ba sa'yo? Umiling siya at ngumiti. Wala, Rafael. Namiss ko lang bigla si Tita Carlota. Inangat nito ang isang kamay at masuyong pinunasan ng basang pisngi niya. Huwag ka nang malungkot, Bianca. Nandito naman ako sa tabi mo eh. Hindi ka na nag-iisa. Ngumiti si Bianca sa binata. Maraming salamat, Rafael. Isang masuyong ngiti ang ibinalik sa kanya ni Rafael. You're welcome. Nagpapasalamat din ako na dumating ka sa buhay ko. Kahit alam kontemporary ka lang sa buhay ko, masaya ako na nakilala kita. Sigaw ng isip ni Bianca habang nakatingin kay Rafael. Sige na, magpahinga ka na, Bianca. Tumayo si Rafael, subalit bago tuluyang lumayo ay yumuko ito at kinintala ng halik ang noo niya. Rest well, Bianca. 2 araw ang nakalipas ay maayos na ang pakiramdam ni Bianca. Pagdating ng hapon ay naisipan niya magluto ng espesyal na hapunan upang magpasalamat kay Rafael sa ginawa nitong nagdaang gabi. Subalit 7:00 ng gabi ay nakatanggap siya ng text kay Rafael na gagawin ito ng uwi dahil pinatawag ito bilang fire volunteer sa isang sunog na nagaganap sa kabilang syudad. Anong oras kaya uuwi si Rafael? Nag-aalala ang tanong ni Bianca sa sarili ng 12:00 na subalit wala pa rin ang lalaki. Patuloy siyang naghintay sa pagdating ng binata. Bianca, bakit gising ka pa? Gulat na tanong ni Rafael nang sa wakas ay dumating ito.
2:00 na ng madaling araw ah. Hindi napigilan ni Bianca na tumayo at salubungin ng yakap si Rafael. Namalayan na lang niya na umiiyak na siya habang nasa bisig ng lalaki. Bianca, nag-aalala ang untag ni Rafael. May problema ba? Tanong nito nang makita ang luha sa pisngi niya. Umiling si Bianca habang kagat ng ibabang labi. Wala, Rafael. Yumuko siya sa kahihiyang nararamdaman. Hinawakan ni Rafael ang mukha niya at sinalubong ang tingin niya. Hey, tell me, what is it? Anong problema? Nang mga sandaling yun ay isa lang ang napagtanto ni Bianca. Hindi lang niya basta gusto si Rafael. Mahal na niya ang lalaki. Nag-alala lang ako sa'yo, Rafael. Pag-amin niya sa binata. Akala ko may nangyaring masama na sa'yo. Masuyong pinunasan ni Rafael ang luhang naglanda sa pisngi ni Bianca. Stop crying now, Bianca. I'm perfectly fine. Walang nangyaring masama sa akin. Sigurado ka? Puno pa rin ng pag-aalala, pinasadahan niya ng tingin si Rafael, mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba nasugatan? Ngumiti si Rafael. Walang kahit na anong nangyari sa akin, Bianca. Hinawakan nito ang mukha niya. I'm sorry kung pinag-alala kita. Umiling si Bianca. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Rafael. No. Masuyong sagot ni Rafael. I'm sorry dahil pinaiyak kita. You're important to me, Bianca. And I don't want to ever see you cry again because of me. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi ni Rafael. Nanatili lang silang nakatingin sa isa't isa, hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha ni Rafael sa kanya. Otomatikong napapikit si Bianca nang lumapat ang malambot na labi ni Rafael sa kanya. Ramdam niya ang pag-iingat at pagsuyo sa bawat paggalaw ng labi nito. Si Rafael ang unang halik ni Bianca. Wala siyang alam kung paano humalik, subalit kusang kumilos ang sarili niyang mga labi upang gantihan ang halik ni Rafael. Tila lumilipad sa itaas ng ulap ang pakiramdam ni Bianca ng mga sandaling yon. Kinabukasan ay nakausap sila ng kaibigang si Cindy. Ikinuwento niya rito ang ginawang paghalik sa kanya ni Rafael. Bianca, hindi kaya may gusto na sa'yo yung si Rafael? Wika sa kanya ng kaibigan. Hindi ko rin alam, Cindy. Kinagat ni Bianca ang ibabang labi. Alam ko, hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya. Pero hinalikan ka niya, Bianca. Giit ni Cindy. Sa tingin mo, hahalikan ka nun kung wala siyang nararamdaman sa'yo? Ewan ko, Cindy. Buntong hininga ni Bianca. Parang imposible na magustuhan niya ako. Alam kong hindi pa niya nakakalimutan yung ex-fiancé niya. Mula nang mamatay si Princess, na hindi nagkaroon ng bagong girlfriend si Rafael. At saka parang Diyosa sa ganda ang princess na yon. Sa tingin mo, mai-inlove si Rafael sa tulad ko? Maganda ka rin naman ah. Wika ng kaibigan pagkatapos ay pinasadahan siya ng tingin. Paano ka naman nakakasiguro na hindi pa niya nakakalimutan yung ex-fiancé niya? Hindi mo naman tinatanong. Diba sabi ni Rafael, matagal na niyang tanggap ang pagkamatay ng ex-fiancé niya? Ibig sabihin, malaki rin ang posibilidad na wala na sa puso niya ang babaeng yun. Nahanda na siya magmahal ulit. Ayokong tanongin si Rafael, Cindy. Mahinang sagot ni Bianca sa kaibigan. Natatakot ako marinig ang sagot niya. So ano gagawin mo? Papayag ka lang na landiin ka ni Rafael nang wala kayong matinong usapan. Ani Cindy. Ano yan? Enjoy while it lasts, ganun? Masaya naman ako sa ganito, Cindy. Sagot ni Bianca. Bahagya siyang umiti. Sa umpisa pa lang naman, hindi na ako umasa na magugustuhan niya ako. Kung masasaktan ako sa huli, edi masaktan. At least nakasama ko siya. Pagkatapos ng halik na namagitan sa kanila ay nagbago ang pakikitungo ni Rafael sa kanya. Bigla na lang itong naging extra sweet sa kanya. Kahit walang anumang sinasabi sa kanya si Rafael ay kontento na si Bianca sa setup nila ng binata. Ako nang bahalang magluto ng almusal natin, Bianca. Presinta ni Rafael ng umagang yun. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Tanggi niya sa lalaki. I want to, Bianca. Hinaplos ni Rafael ang pisngi niya. Hayaan mo ako naman na magsilbi sa asawa ko. Kinagat ni Bianca ang ibabang labi para pigilang mapangiti. Pagkatapos nilang mag-almusal ay isinama siya ni Rafael sa opisina. Okay lang ba talaga na sumama ako sa'yo?
Malambing na tanong ni Bianca kay Rafael pagpasok niya ng sasakyan nito. Of course, Bianca. Malambing na wika nito. One of these days, ipapakilala din kita sa mga magulang ko. Kakauwi lang kasi nila galing sa bakasyon. Magtatanong sana si Bianca tungkol sa mga magulang ni Rafael nang biglang hawakan ng lalaki ang kamay niya at masuyong dinala sa labi nito. Nasabi ko na ba sa'yo na ang ganda mo? Namula ang mukha ni Bianca. Sinasabi ko na nga ba, bolero ka rin talaga, hindi lang halata. Hindi ako nambobola. Wika ni Rafael bago lumapit sa kanya at kinintalan siya ng halik. Nanlaki ang mata niya sa ginawa ng lalaki. Rafael, nalalaki ang mga matang sabi niya sa lalaki. Subalit pilyong umiti lang ang lalaki at kumindat pa sa kanya. 3 araw ang lumipas. Isang bisita ang hindi inaasahan ni Bianca. Good morning po. Bati ni Bianca sa ginang na nagpakilalang ina ni Rafael. Ako po si Bianca. I already know about you, Iha. I'm Rafael's mom. Sagot sa kanya ng ginang. Gusto kita makausap tungkol kay Rafael. Kinakabahan at pilit nang umiti si Bianca sa kaharap. Tungkol po saan? Humalakip ang ginang at tila nang mamaliit na pinasadahan siya ng tingin. I already did a research about you, Iha. Alam ko rin kung paano kayo nagkakilala ng anak ko. Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Alam ko tungkol sa kasunduan niyo ni Rafael. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Gusto kong tuparin mo ang kasunduan niyo ng anak ko. Ilang buwan lang ang usapan niyo na kasaling, di ba? Pagkatapos ay maghihiwalay din kayo. Tatapatin na kita. Hindi ang babaeng tulad mo ang gusto ko kay Rafael. Hindi ka rin siguro papayag na panakipbutas ka lang niya, di ba? Tila naaawang umiti sa kanya ang ginang. Nabalitaan kong dinala ka ni Rafael sa opisina niya, Iha. Kung ano man ang pinakita sa'yo ni Rafael, siguradong dahil lang yun sa nakikita niya si Princess sa'yo. Nothing else. Huminga si Bianca ng malalim at matapang na sinalubong ang mga mata ng kaharap. Ma'am, huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman ako maasa na magtatagal kami ng anak niyo. Alam ko po ang lugar ko sa buhay ni Rafael. Kung ano man ang namamagitan sa amin, alam kong may hangganan ng lahat ng to. Marunong din po akong tumupad sa kasunduan. Ngumiti ang matanda. Mabuti naman at malinaw sa iyo ang lahat. Ang babaeng tulad ni Princess ang gusto ko para kay Rafael. I always want the best for my son. And you're definitely not the best girl for him. Kinikat ni Bianca ang ibabang labi nang maramdaman ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Nasaktan siya ng todo sa sinabi ng ginang. Subalit sa kabila ng pang-iinsultong natanggap ay naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng matanda. Pinoprotektahan lamang nito ang anak. Pero pakiramdam niya ay nasampal siya ng katotohanan. Tama naman ito. Hindi na babagay ang tulad niya para sa isang kagaya ni Rafael. Langit at lupa sila. Sino ba siya? Isang hamak na babae lang na palaging tinutulungan ni Rafael. Huwag po kayong mag-alala. Wika ni Bianca sa kaharap. Pagkatapos ng usapan namin ni Rafael, aalis na ako sa poder niya. Hindi na po ako magpapakita sa kanya. Mabuti naman. Madali ka naman palang kausap. Aasahan ko yan. Pagkasabi noon ay tumalikod na ang ginang at nilayasan na si Bianca. Isang buwan ang matuling lumipas. Ni minsan ay hindi nabanggit sa kanya ni Rafael ang kasunduan nila na matatapos na sa 1 linggo. Hindi rin naman ino-open yun ni Bianca sa binata kahit na araw-araw siyang nagbibilang ng nalalabing araw at oras kasama ito. Sinusulit na niya dahil siguradong mamimiss niya ito. Saan ba tayo pupunta, Rafael? Nagtatakang tanong ni Bianca kay Rafael habang lulan sila ng sasakyan. Pagdating nito mula sa trabaho ay sinundo siya nito at sinabing may pupuntahan sila. It's a surprise, Bianca. Nakangiting sagot ni Rafael. Hinawakan nito ang isang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Malungkot na napangiti sa sarili si Bianca habang nakatingin sa binata na abala sa pagmamaneho. Kung maaari lang hilingin na sana ay habang buhay na silang magkasama ni Rafael, ginawa na niya. Subalit alam niyang may katapusan ng lahat ng kaligayahang nadarama. At ngayon pa lang ay nagsisimula na siyang mangulila sa lalaking minamahal. 1 oras ang lumipas ay nakarating sila sa isang napakagandang garden restaurant sa Antipolo. Sa gitna ng nagagandahang mga halaman at bulaklak ay may nakaset up na isang candlelight dinner doon.
Rafael, anong ibig sabihin nito? Puno ng pagtatakang bumaling siya sa lalaki. Subalit sa halip na sumagot ay nagulat siya nang biglang lumuhod sa harap niya ang lalaki at inilabas ang isang singsing. Rafael, anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya. Buong pagsuyong umiti sa kanya si Rafael habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Alam kong masyadong mabilis ang lahat ng to para sa iyo, Bianca. Pero sa loob ng 3 buwang magkasama tayo, tuluyan ang nahulog ang loob ko sa iyo. I'm in love with you, Bianca. And I know that you feel the same way too. I love you, Bianca. Masuyong hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Gusto kong totohanin na natin ang lahat. Gusto kong ikaw ng babaeng makasama ko habang buhay. Will you marry me again, baby? Will you be my wife for real and for the rest of her life? Bumagsak ang luha ni Bianca. Gustong-gusto niyang sumagot ng oo. Gusto niyang sabihin dito kung gaano niya ito kamahal. Subalit alam niyang hindi totoo ang nararamdaman ni Rafael sa kanya at hindi siya ang nararapat na babae para dito. Rafael, lumunok siya para alisin ang bikig na nakabara sa lalamunan niya. I'm sorry, Rafael. Hindi ko matatanggap ang alok mo. I'm sorry. Hindi kita mahal. Parang binibiyak ang puso ni Bianca sa sakit habang pinapakawala ng mga salitang yun. Bago pa siya tuluyang mapahabol-bol ay tinalikuran na niya si Rafael. Sana ay masabi rin niya rito na mahal din niya ito. Ngunit hindi niya yun pwedeng itugon dahil sa usapan nila ng ina nito. Matapos ang 1 linggo ay magkasama na sila ni Cindy sa apartment na kinuha niya para sa kanila. Umalis na ang kaibigan niya sa poder ng tiyahin nito. Ganoon din siya. Nang gabing tanggihan niya si Rafael ay nagpaalam na siya sa lalaki. Kaya naman nagpa siyang yayain si Cindy na umupa na lamang sila ng sariling apartment at magtulungan na lamang sila. Alam mo bang nakita kami ni Rafael kanina sa mall, Bianca? Bungad kay Bianca ni Cindy nang makauwi ang kaibigan mula sa trabaho. Tinatanong kanya sa akin. Napalunok si Bianca sa narinig. Anong sinabi mo sa kanya? Bumuntong hininga ang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa kanya na ayos ka lang. Kahit ang totoo ay hindi. Malungkot na tiningnan siya ni Cindy. Bianca, sa tingin mo ba tama ang ginagawa mong paglayo kay Rafael? Humugot ng malalim na hininga si Bianca. Tama lang ang ginawa ko, Cindy. Ayoko rin ng gulo. Nangako pati ako sa nanay niya at kailangan kong tuparin yun. Umiling sa kanya ang kaibigan. Pero sana man lang ay hindi ka nagsinungaling sa kanya. Sana hindi mo tinanggi ang nararamdaman mo. Sana sinabi mo sa kanya ang totoong dahilan ng pagtanggi mo, Bianca. Pinilit niyang umiti sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Wala na, Cindy. Nasabi ko na sa kanya. Mas okay na din siguro yun. Hindi naging madali para kay Bianca ang desisyong ginawa. Napakasakit para sa kanya na iwan ng lalaking pinakamamahal. Subalit lalo siyang masasaktan kung patuloy siyang mananatili sa tabi ng binata dahil alam niyang hanggang ngayon ay si Princess pa rin ang nasa puso nito. Inakala lang ni Rafael na mahal siya nito dahil naaalala nito sa kanya ang dating nobya. Bumuntong hininga ang kaibigan. Alam mo, nakausapin ako ni Rafael kanina. Nakita ko sa mga mata niya na nangungulila siya sa'yo. Totoong mahal ka ng tao, Bianca. Mahal lang niya ako dahil nakikita niya sa akin si Princess. Mapait siyang umiti. Sigurado ka ba talaga dyan, Bianca? Hindi mo nga siya tinanong tungkol dyan. Dismayadong wika ng kaibigan. Sana nilinaw mo muna sa kanyang lahat. Pero ano gagawin mo? Nagpadala ka sa takot mo. Dapat din sinabi mo sa kanya na pinuntahan ka ng mommy niya. Umiling si Bianca kasabay ng pagtulo ng luha. Tama lang ang ginawa ko, Cindy. Kahit naman pareho kami ng nararamdaman, hindi pa rin mababago ang katotohanan na hindi naman ako bagay sa isang tulad niya. Mabilis na pinahid ni Bianca ang luhang bumagsak sa mga mata. Hindi niya alam kung makakaya ba niyang kalimutan si Rafael. Ngayon pa lang ay labis-labis na ang pangungulila niya sa lalaki. Hey, tama na yan, Bianca. Pag-aalo sa kanya ng kaibigan. Huwag na muna natin pag-usapan si Rafael. Mas talo ka lang malulungkot. Binuksan ni Cindy ang TV. Pareho silang natigilan ng kaibigan nang tumambad sa kanila ang breaking news tungkol sa pabrika na nasusunog sa kabilang syudad. 2 bumbero ang nasugatan, habang ang isa ay natrapat na matay.
Bianca, ayos ka lang? Hinawakan ni Cindy ang braso niya. Noon lang namalayan ni Bianca na nanginginig na pala ang kamay niya dala ng matinding kaba. Cindy, kailangan kong puntahan si Rafael. Kailangan kong masiguro na ligtas siya. Natatarantang wika niya. Sige, puntahan natin siya. Isang oras ang nakalipas ay narating nila ni Cindy ang lugar na pinangyarihan ng sunog. Kahit naapula na ang apoy ay patuloy pa rin nagkakagulo ang mga tao. Iginala ni Bianca ang mga mata para hanapin si Rafael. Ganoon na lang ang pagsikdo ng dibdib niya nang makita ang binata. Bianca, anong ginagawa mo rito? Puno ng pagtatakang tanong ni Rafael. Sa halip na sumagot ay sinugod niya ng yakap ang binata. Buhay ka, Rafael. Lumuluhang hinaplos niya ang mukha nito. Ligtas ka. Salamat sa Diyos. I am. Sino nagsabing patay na ako? Nagtatakang tanong ni Rafael. Napanood ko sa balita, kaya napasugod kami dito agad. Humikbi si Bianca. Akala ko kasama ka sa mga nasaktan. Akala ko. Muling humuhos ang luha niya. Shh! I'm safe, baby. Stop crying na. Masuyo nitong pinahid ang luha niya. See? Ni wala nga akong sugat. I'm sorry, Rafael. Sorry kung umalis ako. Sorry kung iniwan kita. Bumuhos lalo ang mga luha niya. Rafael, mahal na mahal kita. Hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Magpapakasal na ako sa'yo. Okay lang sa akin kung mahal mo lang ako dahil naaalala mo sa akin si Princess. Okay lang sa akin kung panakiputas mo lang ako. Alam kong hindi ako gusto ng mami mo para sa'yo. Pero sisikapin kong gawin ang lahat para bumagay ako sa'yo. Bianca, anong ibig sabihin ng mga sinabi mo? Naguguluhang tanong ni Rafael habang pinupunasan ng luha sa pisngi niya. Bumungay ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaki. Nagsinungaling ako sa'yo. Ang totoo, mahal din kita. Mahal na mahal kita, Rafael. Pero tinanggihan kita dahil alam ko na hindi mo naman talaga ako mahal. Na nasabi mo lang ang lahat ng yun dahil naaalala mo sa akin ng ex-fiancé mo. Masuyong ginagap ni Rafael ang mukha niya. What are you saying, Bianca? Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita hindi dahil naaalala ko sa'yo si Princess. Bumuntong hininga si Rafael. Nung mamatay si Princess, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ulit. Sinabi ko sa puntod niya na siya ang una at huling babaeng mamahalin ko. But everything changed when you came, Bianca. Nagbago ang lahat sa pagdating mo. Gumalaw ang daliri ni Rafael para haplusin ang pisngi niya. Alam mo, Bianca, noong unang beses pa lang kitang nakita, hindi ko na agad maintindihan kung bakit hindi na nawala ang mukha mo sa isip ko. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n na lang ang pag-aalalang nararamdaman ko nang iligtas kita sa sunog ng gabing yun. Hindi naman tayo personal na magkakilala. Noong una, pinaniwala ko ang sarili ko na naaawa lang ako sa iyo kaya kita pinatira sa condo unit ko. Kaya kita inalok na maging asawa. But then, I slowly realized that I was wrong. Ginawa kong lahat ng yun hindi dahil naaawa ako sa iyo, kundi dahil gusto kita. At sa bawat araw na dumadaan, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa iyo. Buong pagmamahal na tiningnan siya ni Rafael. I'm in love with you, Bianca. Mahal kita. At walang kinalaman ang dati kong girlfriend sa nararamdaman ko sa'yo. I'm sorry, Rafael. Buong akala ko kasi, minahal mo lang ako dahil naalala mo sa akin si Princess. Dahil pareho kami naging biktima ng sunog. Sa gitna ng pagluha ay bagya siyang umiti. Ang hirap kasing paniwalaan na na-inlove ko sa isang tulad ko. Masuyong pinunasan ni Rafael ang basang pisngi niya habang hindi hinihiwalay ang mga mata sa kanya. What are you saying, Bianca? Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko? Buong pagsuyong wika ni Rafael. Because you managed to survive and persevere in this cruel world. And I admire everything about you, sweetheart. Your beauty, your braveness, your kindness. Buong pagmamahal na dinumpian ni Rafael ang noon niya. Listen, sweetheart. Kung hindi ka siguro dumating sa buhay ko, hanggang ngayon si Princess pa rin ang nag-iisang babae sa puso ko. Mananatili sana ako nakatali sa alaala niya kung hindi ka dumating. Pero dumating ka, Bianca. Simula nung iligtas kita ng gabing yun, unti-unti mong pinalitan ng espasyo ni Princess sa puso ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na ikaw na ang nag-iisang babaeng laman nitong puso ko.
Bumaba ang mga labi ni Rafael sa pisngi niya. Totoo ba yan? Oo, first love ko si Princess. Hindi ko basta-basta makakalimutan ang pinagsamahan namin dalawa. Hindi ko mabubura na nagkaroon siya ng malaking parte sa buhay ko. Pero nakaraan na siya, Bianca. She was already my past, while you are my present and my future, sweetheart. Sorry, Rafael. Patawarin mo talaga ako na umalis ako. Patawarin mo ako dahil pinili ko magsinungaling. Patawarin mo ako dahil nasaktan kita. Patawarin mo ako dahil naging duwag akong harapin ka. Umiling si Rafael. No, I'm sorry, baby. I'm sorry kung hindi ko nilinaw sa iyong lahat. May kasalanan din ako. Isinundan nito ang noo sa kanya. Just don't ever leave me again. Hindi ko kaya kapag tuluyan kang nawala sa akin. Malungkot siyang ngumiti sa lalaki. Pero hindi ako gusto ng mami mo para sa'yo, Rafael. Hindi ako bagay sa'yo. About that, alam ko na rin na pinuntahan ka niya. I'm sorry kung may nasabing hindi maganda si mami sa'yo, Bianca. Paghingi ng tawad ni Rafael. Pero wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Yes, she's my mother, but her opinion of you doesn't matter. Ako lang may karapatang magsabi kung sino ang babaeng bagay sa akin. At ikaw yun, Bianca. Ikaw lang. Masuyong wika nito bago tawidin ang distansya sa pagitan ng mga labi nila. Ikaw lang ang gusto ko, at walang ibang taong makakahadlang yun. Buong pusong sambit ni Rafael bago nito sinakop ang mga labi niya sa isang halik. Pumikit si Bianca at buong pusong tinugon ang halik ni Rafael. Ibinuhos niya sa halik na yon ang pagmamahal niya para sa lalaki. Mahal na mahal kita, Bianca. Buong pusong wika nito nang maghiwalay ang mga labi nila. Mahal na mahal din kita, Rafael. Puno ng pagmamahal na sagot niya sa lalaki. Patawarin mo ako kung nasaktan kita sa ginawa kong pagtanggi sa proposal mo. Shh! Naiintindihan ko, sweetheart. Masuyong puto nito sa sinasabi niya. Matamis siyang umiti sa lalaki. Pero kung tatanungin mo ulit ako ngayon, handang-handa na ako magpakasal ulit sa'yo. Handa na akong totohanin ang lahat sa atin. Kung gusto mo, ako ba magpo-propose sa'yo? Paputunayan ko rin sa mami mo na karapat-dapat ako sa'yo. Masuyong umiti sa kanya si Rafael. Really? Then let's go home, baby. Muling sinakop ni Rafael ang mga labi niya bago siya binuhat papunta sa sasakyan nito. Pagkatapos ng isang buwan ay muli silang kinasal ni Rafael. Sa pagkakataong yon ay imbitado ang lahat ng importanteng tao sa buhay nila. Humingi rin ng tawad sa kanya ang ina ni Rafael at unti-unti ay natanggap siya nito. Bumalik din sa pag-aaral si Bianca. Araw-araw siyang hinahatid sundo ni Rafael. Sa tuwing nagpupuyat siya sa pag-aaral ay nagpupuyat din si Rafael para samahan siya. Alagang-alaga siya ng asawa at ni minsan hindi nagreklamo ang asawa sa kanya. Hanggang sa wakas ay nakagraduate din siya. Sa araw ng pagpasa niya sa board exam ay isang sorpresa ang inihanda ni Rafael. Congratulations, my wife! Masuyong wika ni Rafael. Yakap siya ng asawa mula sa likod habang pareho silang nakatanaw sa napakagandang dagat sa harap nila. Dinala siya ni Rafael sa isang pribadong isla sa Palawan. I know you can make it. I love you, and I'm so proud of you, my architect Bianca Salvacion. Puno ng pagmamahal na wika nito sa kanya. I love you too, Rafael. Thank you for everything. Masuyong sagot niya sa lalaki. Ngayon, pangarap ko naman ang tuparin mo. Pilyong bulong nito sa kanya. Anong pangarap naman yan, Rafael? Pilyong umiti sa kanyang asawa. Ang pangarap ko na magkaroon tayo ng 100 anak. 100 talaga ang gusto mo? Natatawang tanong ni Bianca sa asawa. The more the merrier, darling. Sinakop ng asawa ang mga labi niya sa isang nakakatunaw ng pusong halik. At sa gitna ng malaparaisong islang yon, sinimulan nila ang pangarap ng asawa. Para silang ngayon palang nag-honeymoon. Pagkalipas ng isang buwan ay nagdalang tao na rin si Bianca. Paminsan-minsan ay tumutulong siya sa negosyo ni Rafael. Ayaw sana siyang pagtrabahuhin ng asawa, ngunit naiinip naman siya na nasa bahay lamang. All the way support naman palagi sa kanyang asawa niya. Sabi nga nila, when someone truly loves and supports you, they will challenge you, stand beside you when you need them, and give you space to be yourself and grow as a person.
Ngunit sa kabila ng pagiging supportive ni Rafael, priority pa rin niya ang kaligtasan at kalugsugan nila ng baby nila ng pinakamamahal niyang mister. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.